si Jasper pero hindi ito naging hadlang upang siya'y maging ulirang anak. Lalo na ngayong nasa banig ng karamdaman ang tumayo niyang ama. Ginagawa ni Jasper ang lahat ngayon upang matupad niya ang huli nitong kahilingan. Hindi alintana ang usok, alikabok at init ng araw ng 26 anyos na si Jasper, isang rider o delivery boy ng restaurant. Kadalasan, nakikipagkarera siya sa mga malalaking sasakyan at higit sa lahat, sa tumatakbong oras. Yung order ng customer, kailangan may deliver siya ng on time dapat. Tapos paglalabas ka, mainit naman po. Pag umuulan, ganun din, mainit din po. Saka delikado rin po sa kalsada. Kasi nakamotor po yung gamit po. Parang walang kapaguran si Jasper. Pati nga pag-waiter, kanya rin sinusubukan. Kahit pagod mula sa pagmumotor, masigla pa rin niyang iniistima ang mga customer. Si Jasper, ang alam ko sa kanya, siya yung isa sa mga maasahan naming empleyado, masipag siya. Todo kayod si Jasper, kumita lang para sa kanyang pamilya. Kitang-kita ito ng mga kasama niya sa trabaho. Si Jasper nagtitinda ng silver, sigarilyo, saka candy. Yan ang kanyang sideline. Pagdating sa tatay niya, sa pamilya niya, talagang all out siya. Pagdating naman sa bahay, hindi pa rin siya nagpapahinga dahil ang kanya namang ama na nasa banig ng karamdaman, si Mang Burgos, ang kanyang pinagsisilbihan. Dito ako naawa sa anak kasi nahihirapan siya eh. Sobrang sakripisyo ang ginagawa niya pagkagaling ng trabaho. Minsan, di na niya maasikaso yung sarili niya. Sa gabi po kasi pagka natutulog yan, ginigising po ako madalas po. Tapos yun, umiihi siya, tapos minsan nagsi-CR po. Tapos pinapakain ko din po. Kasi konti lang siya kumain, kaya mayat maya siguro siya gutom. Si Mang Burgos, dahil sa pneumonia, unti-unti nang nanghihina. Halos butot balat na nga siya ngayon. Hindi na nga makapagsalita. Hirap na hirap pa rin makakilos. Pag nakikita ko po siya kasi, nahihirapan po ako na parang wala po akong nagagawang tulong sa kanya na ganun pa rin siya, hindi pa rin siya nagbabago. Inamin sa amin ni Jasper, hindi niya tunay na ama si Mang Burgos. Gayunpaman, wala siyang reklamo sa pag-aalaga rito, lalo pat tunay na anak naman daw ang turing nito sa kanya. Pero kahit ganun na ano ko lang po na kung hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Kasi buti nga po, nabuhay pa po ako. Binuhay niya pa po ako. May nag-alaga pa sa akin. Nung nagka-edad na po siya, siya naman po yung siya naman po yung inaasikaso ko. Saka ngayon po, nagkasakit po siya. Kahit nga mapalayo si Jasper sa kanyang mga anak at bagong panganak na asawa, tinitiis pa rin niya para lang sa kanyang ama-amahan. May iniisip ko din po, kaya lang sabi naman po nung biyan ako, naintindihan naman daw po ako. Kaya sila na po muna daw, bahala po doon. Kasi kasuhin ko muna daw po yung tatay ko. Tanggap ni Jasper na bilang na ang mga sandali ng kanyang ama. Kaya't sa huling pananatili nito sa mundong ibabaw, lahat gagawin niya, mapasaya lang ito. Isa na rito ang mahanap ang kapatid ni Mang Burgos na si Valeriana. Halos 3 dekada na raw walang komunikasyon ang tatay niyang si Mang Burgos sa kapatid na nasa probinsya. Gusto niya rin makita ang kapatid niya. Sasabi, binata po doon siya. Tapos nagtrabaho po doon sa Manila bilang construction. Yun lang po yung natatandaan ko na kwento niya. Ngayon, mahinang-mahina na si Mang Burgos. Hindi na kayang sabihin pa kung saan eksaktong naroroon ang hinahanap na kapatid. Mabuti na lang, nariyan si Jasper, ang magsisilbi niyang bibig. Ayon kay Jasper, kwinento raw sa kanya ni Mang Burgos na may 5 itong kapatid. Tubong mantang samar daw ang mga ito. Pero tanging si Valeriana Donila Pagutpot na lang daw ang buhay sa kanila. Dahil sa masamang kalagayan ni Mang Burgos, bawat segundo mahalaga. Kaya agad na naming sinaliksik ang kinaroroonan ng kanyang kapatid.
At base sa record ng COMELEC, napag-alaman naming dito sa Taft Eastern Samar, matatagpuan si Aling Valeriana. Katulad ni Mang Burgos, kulubot ang balat at mahina na rin ang katawan ni Aling Valeriana. Pero kung si Mang Burgos, alagang-alaga ng kanyang anak-anakan na si Jasper, iba ang kaso ni Aling Valeriana. Masyado ako maramdamin, lalo na pag nag-iisa ako sa bahay, pag gabi. Kasi nga, umiiyak ako. Siyempre, balungkot. Lalo na ngayon ng kasakit, ako lang nag-alaga sa akin. Kasi malayo naman yung anak ko eh, nasa Dakul. Maagang nabalo si Aling Valeriana kaya wala na siyang masandalan sa tuwing siya'y may problema. Sa mga pagkakataong ganito, wala siyang ibang naaalala kundi ang mapag-aruga raw niyang kapatid na si Mang Burgos. Maganda ang ugali niya. Inalagaan kami, ako nang maliit pa siya. Maliit pa ako. Kung nandito siya, kung hani nga hiya, may nag-aalaga ako kahit malang pag-alog ng pag-igib ng tubig, ng panggatong, ng pagsaing. Kwento ni Aling Valeriana, burol raw ng kanilang ina nung huli silang magkitang magkapatid. Simulang 1976 hanggang ngayon hindi pa kami nagkita. Ang huling balita pala, may asawa daw pero hiniwalayan. At saka mayroon siya adopted, nag-aral. Ang 3 dekadang pagkakahiwalay, lalong nagpatindi sa pagnanais niyang makita ang kanyang kapatid. Wala na mga kapatid, kinamatay na. Una mamamatay na magurang. Hiya, arayo na, wala pa may uli. Nanihina ako, minsan umiiyak ako. Mananalangin na lang ako sa Diyos na makita ko siya. Wala na kaming sinayang na sandali. Agad na kaming tumulak pa Maynila para bago pa man mahuli ang lahat, maabutan ni Aling Valeriana na buhay pa ang kanyang kapatid na si Mang Burgos. Nung narating namin ang Binangonan, Rizal, agad na sinalubong ni Jasper ang kanyang tiyahin. Ay, magandang umaga po. Dahil nandito po yung kapatid niya po. Sino ka? Ako po yung anak niya po, si Jasper po. Siya, ikaw ba ang adopted? Apo. Hanggang sa Yan. Apo, buhay po. Sana dyan natin kapatid mo. Tay! Ay, Papa! Ay! Da, nakikilala niyo? Kapatid niyo? Da, Di ba di ako? nakikilala niyo? Ha? Nakikilala niyo? Kilala po kayo. Sakit niya no. Apo. Nakalalabas lang niya po. Anong sakit niya? Pneumonia po. Hindi mo sinabi. Sana nagsulat ka doon. Malala naman siya. Mahirap lang kasi ako, Papa. Sana noong bang malakas ka, nanawagan ka para magkita tayo. Ngayon wala na eh. Maano ka na eh. Mahinaan na oh. Hinaan mo yung pulso mo. ang
taong inaasahan sana niyang siyang mag-aalaga sa kanya, siya pa palang mas nangangailangan ngayon ng pagkalinga. Gusto ko si alagaan. Kami na lang kasing magkapatid. Hindi biro ang magtiis at magsakripisyo. Pero kung paano naman ito sa mga mahal natin sa buhay, maski gaano pa kahirap yun, atin pa ring pagsusumikapan. Mapaligaya lang ang mga mahal natin sa buhay. Alagaan ko naman po siya hanggang sa kanyang huling buhay po. Hindi ko po siya iiwan.